Chenta, ang WBL. Puli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin niya sa isang kisap mata. Na makapangyarihan sa lahat at sa kordero ng Diyos at sa gabay ng 7 Espiritu ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumainyo ang kapayapaan at biyaya nagmumula sa ating Panginoong Hesus at sa lahat ng karating ng mga bansa na inaabot, lalo-lalo na ang Taiwan at ang Korea at ang Dubai, ng programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Muli, narito po ang inyong lingkod, si Brother Edgar Salongdagit, at narito din po ang mga katiwala ng huling biyaya, ang Jesus Christ Plaque International God's Ministry, si Steward Arnold Ritwal. Bati po kayo. Magandang gabi po muli sa inyo mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumainyo po ang kapayapaan sa gabing ito. At narito po rin po ang Steward ng Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines, Steward Edwin Birata. Magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng Panginoon ngayong gabi ito. Ngayon po, ang radyong ito ay Joint Radio Project ng Jesus Christ Plaque IGM, JCF Church ng God in the Philippines, Church of God in the Philippines, upang magkaroon ang katuparan na sinasabi ng Ephesians chapter 9, verse 9 hanggang 10 upang lubos nating manuwaan ang kanyang lihim na panukala na isa katuparan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na pagdating ng takdang panahon. At ngayon nga ang panahong ito na pagkaisain ang lahat na maging sa langit at sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang huling biyaya na ibinigay ng Diyos sa huling panahon ayon sa 1 Korinto Kapitulo 1:4. Kaya ang programang ito ay binubuo upang ipakilala sa lahat ng tao ang lihim na panukala ng Diyos. Pag sinabi natin panukala ay nais ng Diyos, plano ng Diyos, na noon ay lihim pa sa atin, ngunit ngayon ay pinakilala niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang katiwala na itinilaga sa bawat panahon. At ngayon nga ang panahon ay pinagkitiwala sa iglesia ng JCF Plaque IGM at gayon din sa JCF CGP upang isakatuparan ang plano ng Diyos sa huling panahon na ipunin ang lahat maging anuman ang iyong relihiyon o sekta at dominasyon kay Kristo Jesus. Kaya tutok lang sa pakikinig ng programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Mayroong mga digmaan at kabikatian na di pa naranasan kailanman. Ngayong gabi ay ating ipapakilala ang ating mga kasama upang talakayin ang programang napapanahon, ang huling biyaya ng dahil sa mga tapat, na ang layunin ay ipaalala ang kalooban ng Diyos sa tao upang ang pagdating ng Panginoong Sus ay nandiyan pa rin baga ang huling biyaya ng Diyos sa inyo o baka naman wala na at unti-unting nawawala na rin. Ngayong gabi, narito po ang ating mga brother at gayon din na mga nasa ilalim ng huling biyaya na dahil sa mga tapat at tatalakay at dadako sa usaping tungkol sa tunay na Jesus at gayon din sa bulang Kristo o original na Kristo o tinatawag natin Pirated Kristo. At ngayon mo, tawagin po natin ang ating mga kapatid, pero bago muna tayo dumako dyan, bumati muna natin ang ating mga nagwagwapuhang mga kapatid, si Brother Danny Arguez. Ako po si Brother Danny at bumabati po ng magandang gabi sa inyong lahat na nakikinig ng
istasyon ng DWBL sa Huling Biyaya. Pinabati po kayong lahat at naway pagpalain po na tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, tawagan natin si Brother Ronnie. Brother Ronnie Valderramos, bati po kayo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat na nakikinig. Sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At ganyan din bati rin po ang ating kapatid Brother Greens Hernandez. Magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain nawa tayo ng poong may kapal. At ganyan din ang ating pong Brother Julius Docena. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat na nasa ngayon ay nakikinig ng ating programa ngayon, ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Sumainyo po ang biyaya, pagpapala at kalakasan ng ating Panginoon. Kaya po tayo ngayon, mga kapatid, ay narito para pag-usapan, ating talakayin, ang tinatawag natin mga usapin tungkol po sa pananampalataya, tungkol sa pagkakilala sa false Christ at gayon din sa original na Kristo. Kumbaga sa atin ay meron tayong tinatawag na original DVD at meron din tayong tinatawag na pirated na DVD. Kumbaga sa Biblia, nagsasabi sa 2 Corinthians 11 verse 4, may nangangaral na ibang Jesus, may nangangaral din ng ibang ebanghelyo, may nangangaral din na ibang espiritu. At ngayon po ay dadako tayo sa mga ilang katanungan. Mga kapatid, na narito po ang unang tanong at ito po ay tatalakay po, mga kapatid, sa Biblia ng Panginoon. At ngayon po ay basahin muna natin ang Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Basahin muna natin ang Efeso 2:8-9. Sapagkat sa biyaya kayo nang ligtas sa mamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. At ngayon po, narito po ang tanong, alam ng tao na siya'y maliligtas sa pamamagitan ng kautusan dahil ang tao lahat ay nagkasala. Ito po ay tatalakayin ng ating kapatid, Brother Greens Hernandez. Salamat, Brother Edgar. Okay, salamat po. At pangalawa, ito naman ay tanong rin po na alam ng tao sa mamagitan ng biyaya ay maliligtas. Tanong po ito at ito ay mapupunta kay Brother Julius. At ang tanong naman ng sino yung biyaya? Alam ng tao na sa Jesucristo ang biyayang ibinigay ng Diyos. Ito ay mapupunta kay Brother Danny Agres. At paano natin makikilala ang tunay na bulaang Kristo? Ito ay mapupunta kay Brother Danny o kay Brother Danny. Okay. Kanina kay Brother Ronnie pala, excuse me po. At gayon din, ang Kristo ba ay pwede magmanifest sa inanyuan larawan? Ayan, mapupunta ito sa ating kapatid Brother Arnold. Si Kristo ba ay pwede mag-anyong kapantay ng Ama? Mapupunta rin po ito kay Brother Arnold. Dalawang katanungan sasagutin. Masasabi ba natin ang Kristo, siya'y tao lamang? At ito ay mapupunta kay Brother Ronnie. Yan ang ilang mga katanungan na maaring sagutin natin. Ating umpisa na, mga kapatid, sa pagsasagot ng ilang mga katanungan. Nanguling biyaya ng dahil sa mga tapat. Salamat, Brother Edgar, at magandang gabi po muli sa inyong lahat. Tunay nga, Brother Edgar, na hindi maliligtas ang tao sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat sinasabi sa Aklat ng Roma, kung babasahin natin, walang matuwid, wala kahit isa. So kapatid, maliwanag na sinasabi ng Biblia na kung walang matuwid, lahat ay nagkasala. Amen? So kung babasahin naman natin sa Aklat ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Meaning, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Amen. Ano ba ang pamantayan ng Diyos? So, banal ang ating dakilang Diyos. Marapat na tayo dapat maging banal upang maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. At kung babasahin naman natin, Brother Edgar, sa Roma 3:20, sinasabi rito, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So maliwanag. At kung ganun din babasahin natin sa Galatia 3:11, sinasabi rito, maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos.
sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. So, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng kautusan. We all committed sins and we are candidates in the lake of fire and sulfur. So, yun lang, Brother Edgar. So, yan po Salamat. ang mga sinagot ng ating kapatid, Brother Greens, tungkol po sa tinatawag na alam ng tao na hindi siya maliligtas sa pamamagitan ng kautusan dahil tao lamang ay nagkakasala. Okay, at ang dalawang tanong po ay alam ng tao sa pamamagitan ng biyaya na ang tao ay maliligtas. Yan po ay sasagutin ng ating kapatid, Brother Julius. Amen. Maraming salamat po, Brother Edgar. At isang privilege para sa inyong lingkod. Ako nga po muli si Brother Julius Docena na makapagsagot po sa katanungan na dapat malaman at maunawaan ng mga nakikinig ngayon sa ating programa. Katulad ng sinasabi sa atin, alam ng tao sa pamamagitan ng biyaya, ang tao'y naligtas. Sapagkat sinasabi nga ng Biblia, ulitin natin ang episode chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Nakita ng Panginoon magmula sa lumang tipan sa panahon ng tumawag ang Diyos sa tao, magmula kay Abraham na binigay ng Diyos ng pangako hanggang sa mga sumunod na anak, hanggang sa mga hari, at gayon din dumating ang batas. Nakita ng Panginoon ang tao nagkaroon ng kahinaan. Alam ng Diyos na ang tao, bagamat mayroong batas, hindi kayang arukin ng tao ang pamantayan na hinahanap ng Diyos sa tao. Ngunit nandahil sa pagmamahal ng Diyos sa tao, na kung paano sinasabi sa John chapter 3 verse 16, na makikita natin at maunawaan natin sa mensahe nito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nasa pamamagitan ng pagtanggap ng tao sa Panginoong Hesukristo na siyang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan, ang tao ngayon magkakaroon ng kaligtasan. Kaya sabi nga, this is the grace of God, biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa ating mga kasalanan na dapat nating tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya tungo sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Brother Edgar. Ayan, narinig niyo po ang sagot po ng ating kapatid, Brother Julius. Ang tanong naman dito ay sasagutin ng ating kapatid, Brother Danny, tungkol sino yung biyaya? At alam ng tao na si Jesucristo ang biyayang ibinigay ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao alam kung sino ang tunay na Kristo at bulaang Kristo. At pangalawang tanong, paano natin makikilala ang tunay at ang bulaang Kristo? Sasagutin po yan ng ating kapatid, Brother Danny Arguez. Muli pong magandang gabi sa inyo mga kapatid. Sabi nga po dito sa tanong natin, siyempre ang walang ibang biyaya kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At yan po talagang alam na natin dahil memorize natin itong mga verse na ito sa John 3:16. Sabi nga, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katawan, kaya binigyan niya ang kanyang isa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So maliwanag po, ang biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon kundi walang iba kundi ating Panginoon si Kristo. Ngayon, paano natin makilala ang tunay at bulaang Kristo? Kung babasahin po natin doon sa aklat ng Mateo, sabi po dito, aklat ng Mateo 7:20. Sabi po dito sa aklat ng Mateo 7:20, kaya makikilala niyo ang hindi tunay na propeta ayon sa kanilang gawa. So, maliwanag po, kung ang tao po ay makikilala natin sa maling gawa kung hindi siya sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Sapagkat kung ating pang tutukan pa yung isang verse dito sa Tito 1:16, sabi po, ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman nila nakilala sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwaila at hindi makagawa ng sinamang mabuti.
So makilala po natin ang tunay na nangangaral at tunay na Kristo, yung pong sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ang po ba yung kalooban ng Panginoon? Yung pong nagtuturo na hindi po sila sumasamba doon sa mga ginawa ng mga tao, sa mga Diyos-Diyosan. Yun po, kapag ang nakikita po natin sa mga kung ang tuturo ng ganung paraan, yun po ay bula ang Kristo ang kailang tinuturo at hindi po yung tunay na Kristo ang kailang pinapangaral. Ang isa pa po, yung sumasamba po sila at sinasabi po nila si Kristo ay tao lamang. Kung kapag po kayo nakarinig na gano'n, na nagtuturo, yun po yung matuturing natin na bula ang propeta. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay makapangyarihan sa lahat. At ang isa pa po, yung tinuturing nila na ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo ay iisa lang. So kapag nakarinig po kayo ng ganung klaseng pagtuturo na kinikilala na ang Diyos, Anak, at ang Espiritu ay isa lang, ay yun po ay bulaan. Hindi po totoo yun. At ang pangatlo po, yung kinukumpare nila, yung anak, yung Ama, yung Anak, ay Espiritu, ay pantay-pantay lang. So kapag po kayo nakarinig ng ganung pagtuturo, ay yan po ay mali po yung kailang itinuturo. Sabi nga po ng ating binasa kayo na doon po sa Mateo 7:21, ang tunay po na Kristo, yung pong sumusunod sa tunay na kalooban ng ating Amang nasa langit. Amen. So yan po ang ating paliwanag ni Brother Danny Arbres tungkol po sa tunay at bulaang Kristo. Ayan. At ang susunod naman po, ang ating kapatid, Brother Arnold Ritual. Ang question po, ang Kristo ba ay pwede ba magmanifest sa inanyong larawan? Pangalawang tanong, si Kristo ba ay pwede ba mag-anyong kapantay ng Diyos Ama? Yan po ang tatalakayin ng ating kapatid, Brother Arnold Ritual. Napakagandang tanong, Brother Edgar. Bayang nakikinig, mga kaibigan. Dito po ay inaaral po ng Ebanghelyo. Sinasabi po ng Ebanghelyo ayon sa ating Panginoon Diyos, hindi po sa ganang sarili namin. Ito po ay makikita natin sa itinuturo ng Ebanghelyo mula pa lang po sa lumang tipan. Ito itinuro na po ng Panginoon kung paano samba tayo sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang tanong nga po ay si Kristo po ay pwedeng magmanifest sa inanyo ang larawan. Mula po sa lumang tipan, ito po ay inaral na ng ating Panginoon na sinasabi po ng Isaiah chapter 42 verse 8, Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang aking mga kapurihan, mga larawan inanyuan. Maliwanag po mga kapatid na ito po ay hindi pinahihintulot ng Panginoon na ang kanyang larawan, ika nga, o inanyo ang larawan ay magmanifest. Ngayon po, sa lumang tipan, kung dadako po tayo sa bagong tipan, sinuturo din po ito sa aklat ni Apostol Pablo. Sa Gawa, chapter 17, verse 29, maliwanag po rito mga kaibigan, na tinuturo dito, maliwanag na sinasabi ng Ebanghelyo, sabi 17:29, Yamang tayo ay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Kaya po mga kapatid, nakalulungkot isipin kung bakit ito'y nangyayari sa sanlibutan. Napakaraming taong napakarunong nagkadalubhasa sa mundong ito. Pero pagdating sa salita ng Diyos, bakit po nababaliktad? Bakit po ang katotohanan ay nalalayo? Maliwanag din po sinabi ng Apostol Juan, John chapter 1 verse 18. Kailanman sabi niya walang nakakita sa Diyos. Kaya paano natin mabibigyan na sinasabing larawan ang Panginoon? At alin sa pangalawang tanong mo po, si Kristo ba pwedeng mag-anyong kapantay ng Diyos? Lalong hindi po. Maliwanag po na sinasabi ng Ebanghelyo ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 2 verse 6, napakaliwanag pong sinasabi rito ng aklat ni Apostol Pablo. Ang sabi po rito, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan na kapantay niya sa Diyos.
Napakaliwanag po mga kaibigan. Amen. Kaya po bakit po hanggang sa ngayon, marami pang mga kababayan natin nangangaral ng salita ng Diyos. Bakit itong sinasabi ng Diyos na katotohanan na itinuturo natin sa Ebanghelyo, hindi pa po natin magawang sabihin at ituro ang katotohanan sa ating mga kababayan. Kaya po, ito po ay maliwanag pong itinuturo sa ating mga kapatid na si mismo ang Panginoong Hesus, sabi ni Apostol Juan, John 14, sinasabi po rito, siya po ang nagsasabi rito at nagpapatutuo. John 14, verse 28, ang sabi po ni Apostol Pablo, ni Apostol Juan, narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo na may magagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila sa akin. Maliwanag po, si Kristo ay hindi pwedeng maging kapantay ng Ama, sapagkat higit na may makapangyarihan sa lahat na ating sinasampalatayan ayon sa Ebanghelyo, mga kaibigan, kundi ang Diyos Ama lamang. Salamat po, Brother Edgar. So sa makatwid, si Jesus Christ hindi pwedeng mag-anyong kapantay ng Diyos Ama. Amen. Yan, no? So maliwanag na maniwalag, talagang genuine na sinasabing katotohanan diyan sa Biblia ng ating Panginoon. Na si Kristo ay hindi siya dakila, mas dakila ang Ama natin sa langit. So ngayon po ay darako naman tayo sa isang tanong pa. Masasabi ba natin na siya ang Kristo pag siya'y tao lamang? At ating sasagutin po ng ating kapatid, Brother Ronnie. Amen. Magandang gabi po. Salamat, Brother Edgar. Ang tanong na to ay kailangan Biblia po ang magpapaliwanag. Basahin po natin yung Mateo 8, 26-27 na ang sabi po dito, at sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Humangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik nga ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Mga kapatid na nakikinig, ating narinig mula sa aklat ng Mateo na ang tunay na Kristo ay kayang supilin at suwayin ang hangin at ang dagat. Siya po ay makapangyarihan. At ganoon din po, basahin din natin yung John 1:14 na kung saan ay sa pangalawang tanong na sabi po dito, Amen. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. So sabi po dito na naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. At ito ay pinatutuhanan ni Juan Bautista. Okay, maraming salamat po, Brother Ronnie. Talagang makikita natin na ang tanong nga ng tao dyan, no? Kasi kung talagang tao siya, no? Natural na tao lang talaga. Mahirap sawayin yung hangin. No? Mahirap sawayin yung ulan, pati yung panahon. Mahirap sawayin yung kung talagang tao. Kaso lahat tumatalima kay Jesus Christ. Ang tanong, tao ba si Jesus Christ? Makikita natin doon sa sa Matthew 17 lang umakyat sa bundok, nag-anyong araw yung muka, pagkatapos umilaw yung damit. Sabi natin, kung tao nga yun, kaya niya bang pailawin ang kanyang muka? Kaya ba niyang paliwanagin ng kanyang damit kung tao lamang siya? Walang makakagawa nun kung hindi basta tao lamang si Jesus Christ natin Panginoon. Yan po rin ang Panginoon, naway medyo nakadampo tayo ng mga aral ngayon na natalakay ng ilang mga kapatiran. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong tinatawag na Bible Trivia. Kapo nung nakaraang Sabado, hindi po nasagot ang ating pong Bible Trivia. At muli natin itong babanggitin ang katanungan sa trivia. Sino ang unang nagrebelde sa kaharian ng Diyos? Bali, dalawa po ang Bible trivia po natin. Babanggitin natin mamaya yung huling trivia. Ngayon, walang nakasagot ng unang trivia. Ang tanong, sino ang unang
nagrebelde sa kaharian ng Diyos. Tawag lamang po kayo sa teleponong 631-12646 at gayon din sa 631-2647 sa line 2. Yan po. Hihintayin po namin ang inyong mga tawag at kayo makakatanggap ng bagong-bagong Biblia mula sa abroad. At ito ay English version. At ngayon po mga kapatid, darako po tayo sa testimony. At ang testimony ito ay babasahin ng ating dalagang dalaga. Walang iba kundi si Sister Jennifer Alihan. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan sa atin. Ako ang inyong lingkod, Sister Jennifer Alihan, na sa oras na ito ay samahan ninyo akong pakinggan ang patotoo ng ating kapatid sa pananampalataya. Kung paano ang kapangyarihan at himala ng Panginoon ay kanyang naranasan sa kanyang buhay. Narito po ang kanyang patotoo. Ako po, Sister Maylin Mara mula sa Bacolod City, 22 years old. Ang buhay ko noon ay napakahirap, malungkot at masasabi kong miserable. 4 kaming magkakapatid. Walang mga magulong na sumusubaybay sa amin. Walang nagbibigay payo at nagsusuporta sa amin sa espiritual na pamumuhay. Ang nangyari sa amin ay naging miserable ang buhay naming magkakapatid. Sari-sariling desisyon at pamumuhay. Ako bilang pangatlo sa aming magkakapatid ay walang pagpapahalaga sa edukasyon. Nasa elementarya pa lang ako, makikita ang kawalan ko ng interes sa pag-aaral. Laging nasa last section at minsan pa ay tumatahas para hindi makapasok. Sa pagtungtong ko ng high school, doon ko nakilala ang Panginoon. 13 taong gulang pa lamang ako noon nang ako'y kanyang tinawag. Pagkatapos ng ilang buwan, tinanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas at nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Doon ko naramdaman ang gaan na pahiramdam at pagbukas ng aking kaisipan sa mga mahalagang bagay. Naramdaman ko mismo sa aking sarili ang pagbabagong ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, anyone who belongs to God Christ is a new person. The past is forgotten and everything is new. Kaya naman sinikap ko na makita sa akin ang pagbabagong dapat makita sa isang nakakilala kay Kristo. Nag-aral akong mabuti kahit na kulang sa mga material na pangangailangan. Pinagsikapan ko matapos ang high school with the good grades na talaga namang may pagmamalaki ko. Mula first year to fourth year ay naging honor student ako dahil sa karunungang bigay sa akin ng Panginoon. Maging ang mga hiniling ko na simpleng bagay ay nilampasan pa niya. Na makatapos ako, tinanong ko sa sarili ko kung bakit wala ang mga magulang ko sa importanteng yugto ng buhay ko. Naisip ko na para sa kanila ang lahat ng ginawa ko pero wala sila. Napakapudit ang Diyos dahil hindi niya hinayaan na malugmok ako sa kalungkutang binigay niya agad sa akin ang kaisipan. Ako ay may isang malaking pamilya sa loob ng ministeryo ni Jesucristo. Habang ako ay naglilingkod sa Panginoon, doon ko naramdaman ang tunay na pagmamahal na bigay ng mga kapatiran sa loob ng iglesia. Ang tawag ko sa kababaihan ay ina at sa kalalakihan naman ay ama. Ang mga payo nila, pagmamalasakit at suporta ay sobra kong pinahalagahan. Pero may mga pagkakataon pa rin na nangungulila ako sa kalinga ng pamilya. Kaya sabi ko sa Lord, sana makita ko ang pamilya ko, na sana unti-unti kaming mabuo. Pagkatapos ng ilang taon ng paghihintay kasama ang pananampalataya ko sa Panginoon at patuloy na pananalangin, ipinagkaloob ng Panginoon ng kahilingan ko. Purihin ang Panginoon. September 28, 2011, naimbitahan kami sa aming inang iglesia na sumayaw sa anibersaryo sa Maynila. Kami ay pumunta sa Maynila upang ganapin ang aming tungkulin bilang mananayaw ng kalangitan. Matapos ang pagdiriwang, dun ko naunawaan na may kinalaman ang pangyayaring ito sa ministry sa aking personal na buhay, kasama ang aking pamilya, sapagkat ito ang naging daan at pagkakataon para magkita-kita kami ng aking pamilya sa Maynila. Isa pa sa patotoo ko ay nang nakabilang na ako sa huling biyaya ng Panginoon. Talagang nagtanong ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, talaga bang ang Jesus Christ Black na siyang iglesia ng kinabibilangan ko ngayon ay nakasulat sa aklat ng buhay? Binigyan ako ng panaginip ng Panginoon. Sa aking panaginip ay nakapunta daw ako sa isang lugar na halamanan. May nakita akong isang puno na hinati at may libro ako nakita na malalaki. Maraming libro. Nang lumapit ako at nasa harap na ng puno, biglang may isang libro na lumapit sa harap ko. Kinuha ko
at tinitigan ng libro. At nakita ko ang logo ng Jesus Christ Flock IGM na kumikinang sa liwanag. Ang border ng book ay kulay gold. Binuksan ko ito at napakaliwanag sa loob nito. At nakita ko doon ang mga gawa ng tao dito sa lupa at marami akong scene na nakita dito. Doon ko napatunayan na tunay nga na kapag humiling tayo sa Panginoon, talagang instant niya ibibigay basta taos puso ang paglapit natin sa Kanya. Ang huling biyaya ng dahil sa mga tapat ay nakasulat talaga sa aklat ng buhay. Talagang mapalad tayo sapagkat ang Panginoon ay siyang tumawag sa atin upang maglingkod sa Kanya. Nawa, makapagbigay kalakasan sa lahat na nakikinig ng patotoong ito. Hindi hihadlang na nag-iisa ka kung talagang nais mo ang maglingkod. Kundi isipin mo kung paano ka babaguhin ng Panginoon at kung paano mo siya mapaglilingkuran. At isa ako sa makapagpapatotoo na buhay ang Panginoon. Isang napalahing reward ang natanggap ko sa Panginoon. Don't be tired in doing His will, because with the Lord, no one is ever wasted. Hallelujah, purihin ang kordero sa kaitaasan. Maraming salamat sa ating kapatid, Sister Jennifer Alihan. Purihin ang Diyos at narinig natin ang testimony ng ating kapatid, Sister Mylene Mara. Napakaganda mga kapatid, no? Talaga nakaka-bless. Kaya lahat ng mga mananampalataya, lagi may patotoo, no? Lagi na lang nakikipag-usap ang Diyos sa panaginip, no? Kaya naiiba talaga ang ministeryo ng huling biyaya. At alam po natin, marami pa mga kapatid na pinapalakas ng Diyos sa panahon ngayon, no? Hindi lang Sister Mylene Mara, marami pa talaga mga kapatid, nakikita mo ang kanilang mga testimony. Puri ng Panginoon. Kaya nawa mga kapatid, kung kayo may mga testimony dyan na alam nyo magpapalakas, ay huwag nyong itago yan, kundi ibigay nyo yan kay Sister Jennifer Alihan upang basahin ang patotoo para maluwalhati ang ating Panginoon. Amen. At ngayon po ay dadako tayo mga kapatid sa ating tinatawag na discussion. At yun po ay ating tatalakay ng ating kapatid, ang ating Brother Edwin ng Huling Biyaya ng Jesus Christ Fellowship, Church of God in the Philippines. Church of God in the Philippines, walang iba kundi ating kapatid Brother Edwin Birata. Tungkol po sa ating tinalakay ngayong gabi. Amen. Purihin ng Panginoon. At ngayon po, darako tayo sa ikalawang bahagi ng ating talakayan ngayong gabi ito upang patuloy pa nating himay-himayin pa ang mga bagay tungkol sa hiwaga ng Diyos para sa huling biyaya ng dahil sa mga tapat. Kasama po natin kanina ang ating mga mabubuting mga ngaral ng mabuting balita ng Diyos na sila Brother Danny, sila Brother Ronnie, sila Brother Graham, sila Brother Arnold, sila Brother Jules, na tinatalakay nila ang tungkol sa original Christ at pirated Christ. Alam po ninyo, bilang pagbibigay buod sa ating talakayan ngayong gabing ito, sinasabi nga ng Lucas 21:8 na tayo mag-ingat na huwag maligaw ninuman sapagkat maraming paparito sa aking pangalan na magsasabi na ako ang Kristo, ngunit sabi ng Bible, huwag kayong magsisunod sa kanila. Ito ang babala ng Biblia na katulad ng sinasabi niya sa aklat ng Santiago 1:16 na huwag kayong padaya. Mga minamahal na kapatid, sapagkat sinasabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, nabubulagin ng Diyos ng sanlibutan ito, walang iba kundi ang dyablo o si Satanas, ang pag-iisip ng tao upang wag sumilang sa kanila ang liwanag ng Ebanghelyo. Ang kaaway natin na si Satanas na dyablo ay pinalitan ng kasinungalingan ang katotohanan, katulad nung sinasabi niya sa Roma 1:25 na kung saan ay pinalitan ng dyablo yung katotohanan ng Biblia ng mga pawang kasinungalingan. Kumbaga, ang tawag dito, kinounterfeit ng dyablo upang madaya ang tao sa katotohanan. Marami pong reliyon, sekta at denominasyon na umaasa sa kaligtasang pinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ngunit ang nakakalungkot ay biktima lamang sila ng pandaraya ng dyablo sapagkat ang alam nila ay tama sila pero ang katotohanan ay mali sila. Sapagkat ang tinanggap nila ay yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 11 verse 4 na may mga ngaral na ibang Jesus, ibang espiritu at ibang ebanghelyo
na hindi pinangaral ng mga apostol. Ngayon, paano natin makikilala, mapagkaroon ng pagkakilanlan ang ating tunay na Panginoong Hesus at ang huwad na Kristo na lumalabas ngayon sa ating panahon ngayon? Kaya kung hindi po tayo mag-iingat, kung hindi po tayo magsasaliksik ng kasulatan, ay talagang maaari po na tayo po ay maligaw sa katotohanan. Sapagkat ang Biblia po ay nagtuturo sa atin ng maraming mga babala, maraming mga warning na kung saan sinasabi ng Biblia na kasabay ng paglabas, pagbibigay ng Diyos ng kanyang huling biyaya na sinasabi nga natin na walang iba kundi si Jesus Christ. Kasabay naman agad dito, sinabayan agad ng kaawayan ng bulaang Kristo na kung saan sabi nga ng Bible na pati ang mga hinirang ay kanyang ililigaw. Ultimo mga hinirang ay maaari pong mailigaw nitong pandaraya na gagawin ng kaaway. Kaya kinakailangan nga mga kapatid ay masusi tayong magbantay sa ating pananampalataya at sa ating paniniwala kung ano ang tinanggap natin. Para to differentiate itong dalawang ito, yung tunay na Kristo at yung bulaang Kristo o yung huwad ni Kristo, ay tinalakay nga ng ating mga kapatid natin kanina na ang tunay na Kristo, hindi po yan maaring mag-anyo sa pamamagitan ng mga larawang inanyuan, sa pamamagitan ng mga ribulto at mga imahe, sapagkat ang tunay na Kristo ay hindi po sa ganung klase ng larawang inanyuan, ribulto at imahe na makikita natin, kundi ang tunay na Kristo ay nabubuhay sa espiritu at katotohanan sa ating puso sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. At kailanman, hindi ito maaring magmanifest sa tulad ng sinasabi ng ilan na ang Kristong ito ay kapantay ng Ama, kapantay ng Espiritu Santo, o sa pamamagitan ng katuroang tinuturo sa atin at nakagistan nating Trinidad na kung saan ay merong tatlong persona sa iisang Diyos. At hindi rin maaaring magmanifest ito sa pamamagitan ng tinatawag nating ang Diyos Ama at ang Anak ay iisa na sinasabi ng aklat ng Juan, kundi ang sinasabi at pinaliliwanag nga kanina ni Pastor Arnold na talagang makikita natin na higit na dakila ang ating Ama kaysa sa kanyang Anak. At higit sa lahat, hindi nating maaaring ipantay ang Ama sa Anak sapagkat ang Ama natin ang siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo ay binigyan lamang ng Panginoon ng isang titulo na kung saan tinawag siyang makapangyarihang Diyos. Pero hindi makapangyarihang Diyos sa lahat. Sapagkat ang may titulong makapangyarihang Diyos sa lahat ay walang iba kundi ang ating Amang nasa langit, si Yahweh Jehovah. Kaya nakakalungkot pong isipin na napakaraming tao na nagtuturo, napakaraming mga reliyon, sekta, denominasyong nangangaral tungkol sa kaligtasan, tungkol kay Kristo. At maraming tao na inaakala nila ang kanilang tinanggap ay ang Panginoon sa kanilang buhay, ang huling biyaya ng Panginoon. Pero ang nakakalungkot mga kapatid, hanggang sa huling araw, talagang tahasan ang pandaraya na ginagawa ng kaaway sa sanlibutan. Talagang kinounterfeit niya ang original Christ into pirated Christ para kung tatanggapin ng mga tao, ay ang tao makocompuse. Ano ba itong tinanggap namin? Ito ba yung totoong Kristo o yung bulaang Kristo? Kaya nga mga kapatid, ngayong gabing ito, ang huling biyaya ng dahil sa mga tapat ay inulunsad ng Panginoon sa radyong programang ito upang ihatid sa inyo ang katotohanan na tinuturo ng banal na kasulatan ng Panginoon upang ang lahat ng tao dito sa sanlibutang ito ay makilala ang katotohanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayong gabing ito, ini-encourage ko po kayo na patuloy pong makinig sa ating talakayan, sa ating radyong programa upang saliksikin pa natin ng gusto ang hiwaga ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid,
talagang subok na natin Amen. yung sinasabi ng Bible tungkol sa tunay na Kristo at bulaang Kristo. Alam mo, Brother Edwin, no? Kung titignan natin, no, kaya nga lahat ay nagkasala, wala. Kung tao si Kristo, hindi lilitaw na tao si Kristo dito sa lupa, no? Kundi ang Diyos, palibasa lahat lahat nagkasala, ay hindi, kawawa naman tayo, wala nang tutubo sa atin. Kaya ang ginawa ng Diyos ay nagsugo siya ng Diyos, na anak ng Diyos. Dito ay pinababa, gaya nga sabi, ako'y mula sa langit. Yun siya nasabing John 6:38, no? Na mula sa langit, nag-anyo siyang katawan, na pinababa rito para sa ganun ay makagawa nung plano ng Diyos, kalooban ng Diyos para tayo tubusin. Kasi alam ng Diyos mapapahamak tayo kay buti ng Panginoon. Kaya yung katuparan ng Diyos na John 3:16 na binabasa nyo kanina, yun na yung pagmamahal ng Diyos sa atin Kasi lahat ng tao nagkasala. Kung tao si Kristo, di si Kristo ba nagkasala din ba? Hindi, alam kong hindi nagkasala sapagkat si Kristo ay matuwid at banal. Siya lamang ang gumanap ng kalooban ng ating Diyos Ama sa langit. At sa kanyang dugo, nagkatawan tao siya dahil kailangan ng dugo. Yun ay tinubos niya. No? Tinubos niya tayo. At inihanda siya ng Diyos ng katawan para yung haimba at toro ay hindi na gusto ng Diyos. Kaya siya yung gumawa noon. Hinain niya ang kanyang katawan na minsan lang at magpakailanman. Ay sinasabi sa Hebrew 10. Yun, magpakailanman. At ito ay nagkaroon ng katagumpayan sa krus ng Kalbaryo at nagkaroon tayo ng katubusan ng ating mga kasalanan. Amen. Kaya nga po, sinasabi ng banal na kasulatan ng Panginoon sa Romans chapter 10 verse 3, na bagamat maraming mga reliyon, sekta at denominasyon na pinagmamalasakitan ng Diyos, pero ang katotohanan, may mga reliyon, sekta at denominasyon na pinagmamalasakitan niya hindi ayon sa pagkakilala. Mapalad tayo dahil pinagmalasakitan tayo ng Diyos hindi lamang sa iba't ibang uring pagmamalasakit kundi ayon sa pagkakilala. Tinuro sa atin ng Diyos ang pagkakilala sa Ama, tinuro sa atin ang pagkakilala sa Anak, at higit sa lahat ang pagkakilala sa banal na Espiritu Santo, na kung saan ay ipinakilala niya sa atin kung alin ang tunay at ang huwad. Ang masakit, Brother Edgar, mga kapatid na nakikinig ngayong gabing ito, ay talagang yung salitang nadaya. Ang ibig sabihin nun, alam mo, tama ka, pero ang totoo, mali ka. Yun ang ibig sabihin ng nadaya. Amen. Alam mo, tama ka, pero ang totoo, mali ka. Kaya sa sarili mo, alam mo, ang pananampalataya mo, ang paniniwala mo ay tama, pero ang totoo, mali ka. Kaya paano malalamang mali ka? Nadaya ka nga. Kaya talagang napakahirap po. Kaya ngayong gabing ito, talagang salamat sa Panginoon dahil sa gabing ito ay patuloy na pinaliliwanag niya sa atin ang ebanghelyo ng Panginoon at hindi niya hinahayaan na tayo ibulagin ng Diyos ng sanlibutan ito. Walang iba kundi si Satanas at ang Diablo, na kung saan ay talagang grabe yung ginagawang pandaraya niya sa atin sa huling panahon. Kaya ngayong gabing ito ay naalaman na natin kung sino ang tunay na Kristo at kung sino ang bulaang Kristo o yung pirated Christ. Kaya ngayong gabing ito, bago nating wakasan ang ating paksa ngayong gabing ito, siguro po tayo po ay manalangin sa Panginoon at humingi tayo sa Panginoon ng dagdag na karunungan upang lubos nating maunawaan at maintindihan ang katotohanan ng ating ipinangangaral. At ngayon, hilingan natin si Brother Edgar, manalangin tayo sa Panginoon, Brad. Okay, tayo po ay dumako sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito, narito po kami, O Diyos. Naghahangad, Panginoon, ng habag at awa sa lahat ng mga tao. Na kung saan, Panginoon, kung paanong ibinigay mo si Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Ngunit ang kaawa ay gumawa din, sinabayan ang pagbibigay mo ng kaligtasan. Walang iba kundi ang false Christ. Ama, kung paanong ipinahayag ng Panginoong Sokristo ang Ebanghelyo, Amang banal, sinabayan din ng kaaway, merong nangaral din ng ibang Ebanghelyo. At kung paanong sinugo mo ang 7 Espiritu ng Diyos dito sa silong ng langit, sinugo mo sa buong sanlibutan ang 7 Espiritu ng Diyos
na sinasabi mo, Panginoon, sa Revelation chapter 5 verse 6, ay sinugod din ng kaaway ang pretending spirit upang dumaya rin sa lahat ng tao. Ama, mahabag ka sa lahat ng mga tao. Ipakilala mo sa kanila ang tunay na Jesus na mula sa ebanghelyo ng kaharian ng langit na sinasabing sa John chapter 5 verse 39, nasaliksikin ang kasulatan, ito ang magpapatotoo tungkol sa akin, at kung meron kayong buhay na wala hanggan. Kaya Ama, sa oras nito'y nawa ang mga katagang ganito'y sila na mismo ang magsaliksik nito upang maanuwaan nila at makanta nila ang buhay na walang hanggan, at ito ang magpapatotoo tungkol sa akin. Yan ang sabi mo, Ama. Kaya sa oras na ito, ang aming dasal at ang aming dalangin amin pong sinasamahan ng pananampalataya na sa oras na ito'y ipinagkalubo na sa gabing ito ang aming kahiling at dasal. Sa ngalan ni Jesus at ang gabay ng pakikisama ng Espiritu Santo, lahat tayo magsabing Amen. Amen. At ngayon po, dala ko po tayo sa ating mga prayer request na pangungunahan ng ating kapatid na si Brother Arnold. Dinadalaan po natin sa ating Panginoon ang ating kapatid na ngayon ay nasa Taiwan. Kanya pong sinasamo, dinadalangin sa ating Panginoon na ang Sister Mylene, ang World Enterprises Consulting Firm, amang banal, naway ipagkalubo po sa kapatid na ito na patuloy ang kanyang negosyo, na bigyan mo po ng pagpapala, na dumaloy sa kanyang pagpapala. Ibalik mo yung mga nawala sa kanya, Ama, na nawala para sa kanyang magagamit sa kanyang puhunan at lalo na sa iba pang bagay. Tulungan mo po ang kapatid nito, Diyos, na magkaroon, matanim sa kanyang puso't isipan ng pananampalataya, ng pag-ibig at katotohanan sa kanyang puso. At nawa, Ama, gamitin mo rin siyang instrumentong makatulong, lalo na po, O Diyos, ang plano namin na sa lugar ng Taiwan ay maratna ng iyong salita. At doon ay makapagtayo kami ng isang local church, Panginoon, na ito ay para sa iyo at sa huling biyaya. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, aming inaangkin ang tagumpay ng aming dalangin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po dun sa ating kapatid na si Brother Arnold. Patuloy tayong sinasamahan sa ating mga prayer request. Kaya ngayon, mga kapatid, meron po kayong prayer request, ay huwag po ninyong tagubili na ipagbigay alam ito sa amin para ito po ay amin pong maisama sa ating prayer request. At ngayon, bago tayo dumako doon sa kasagutan ng Bible Trivia, pabatiin muna natin itong dalawang kapatid natin. Si Sister Mirna muna. Sister Mirna, bumati muna ang asawa ng ating punong katiwala. Isang mapagpalang gabi po sa lahat na nakikinig sa gabing ito mula Luzon, Visaya at Mindanao, maging sa lugar po ng Korea, Taiwan at Dubai. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin ang ating Panginoon. Salamat, Sister Mirna. At ngayon po ay kasama rin natin Sister Edna Villanueva. Ay siya po ay babati rin po. Magandang gabi po mga kapatid, kayong lahat na nakikinig sa aming programa. Nawa po ngayong gabing ito ay patuloy tayong pagpalait ng ating Diyos Ama sa kalangitan. At ngayon naman po ay magpapasalamat na tayo sa ating mga sponsors, sa mga kapatid natin sa Jesus Christ Flock IGM at JCF Church of God in the Philippines. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta para sa patuloy na pagsasahimpawid ng ating programa. At sa inyong bukas palad na pagtulong, ibabalik sa inyo yan ng Panginoon ng siksik-liglig at umaapaw na pagpapala. At sa mga gusto po mag-sponsor at sumuporta sa aming radio program na ito, nandito po ang aming mga contact numbers. 0917-56-54-563. Ang contact person po dyan is si Pastor Graham Hernandez ng Jesus Christ Flock IGM. At ang address po nito ay number 113 Specialist Building, F. Manalo Street, Aurora, Cubao. At sa 0923-8945157. Ang contact number po naman dito
ay si Sister Edna Villanueva ng JCF Church of God in the Philippines. Ito po ay located sa Lot 12, Daan Batang Street, San Agustin Village, Monwalk, Parañaque. Ulitin ko po, 0917-56-54563. Yan po ay kay Pastor Graham Hernandez ng Jesus Christ Black IGM. At 0923-8945-157 kay Sister Edna Villanueva ng JCF Church of God in the Philippines. Maraming salamat po. Ayun. Oh, naku, pagpapalain ng mga kapatid natin yan. Suportahan niyo lang po mga kapatid. At alam po natin, siksik-liglig umapaw ang pagbibigay ng Diyos na igaganti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Lalo-lalo na sinusuportahan natin ang gawain ng Panginoon. Kasi ngayon wala pa sumasagot sa ating mga trivia. Pero bilang nawala eh. Pero habang tayo naghihintay, batiin naman natin ang ating mga kapatid sa bawat karating ng lugar ng bansang Pilipinas ay dyan sa ating mga taga-Mother Church. Alam ko lahat sila nakikinig. Magandang gabi po dyan. Ayan na. So, ganyan din sa Bagong Silang. Ayan, may tumawag na. Okay, sino kaya yan? No, sige po. Ayan, sige. Hintayin natin kung meron tayong mapalad na nanalo ngayong gabi ito. Pero bago yan, baka gusto mong mag-invite sa kanila bukas sa ating Sunday worship service. Oo nga pala mga kapatid, mga araw po ng linggo, tomorrow tayo po ay mayroon pong pagsambang gawain sa lugar ng Mother Church 113 F. Manalo Street sa Cubao po na tinatawag na Mother Church. At saka po sa Bagong Silang, Novaliches. At saka nga po pala, Brother Eddie Supang, Santagig, Metro Manila. Kanina lang nandun kami po. Nagkaroon ng siyang gawain. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan. At bukas po ay nandiyan kami alas 3 para umpisa ng ating gawain dyan. At sa lahat po, maging po ang Marinduque, ang Aurora Province, sa pangunguna ni Pastor J. Gamba, at ang Bacolod, sa panguna ni Pastor Hill Quaterno, at iba pang mga local church doon na Brother Edgar, kayo na lang magbasa. Ay, bago muna natin sagutin yan, pasok muna natin ang ating sumagot sa ating pong Bible Trivia. Walang iba kundi ang ating, sige po, sino po sila? Hello, sino po sila? Si Brother Oliver Pacoy po. Ano po, Brother Oliver Pacoy? Ano po ba ang sagot ninyo sa sino ba ang unang nagrebelde sa kaharian ng Diyos? Ang sagot ko sa unang nagrebelde sa langit ay si Satanas. Ayun. Purihin ng Diyos. Ayan, nanalo si Brother Oliver Pacoy. Brother Oliver Pacoy, magandang gabi. Okay, Brother Oliver, bali, saan ba natin kukuha bibigay yung Bible? Brother Congrats, Edwin. Brother Oliver. Asan ka ba ngayon? Baka nasa kampo yan eh. Yung kapatid natin military yan eh. Pwede niyang i-claim dun mismo sa Mother Church. Sa Mother Church na. Ayun, purihin ng Diyos. Ayun, so kunin natin ang ating Bible. May pangalawa pa tayong trivia, Brother Edwin. So, kailangan natin itong ito ang pangalawang trivia na ipagkakaloob sa atin ngayong gabing ito. Ayan. Ito ang trivia. Kung sumunod lamang ang lalaki at babae sa utos ng Diyos, ito po ang story ay parang ito'y nasa Garden of Eden, si Eva at Adan, na huwag kumain. Hanggang ngayon ay nasa halamanan ng Eden pa rin sila. Paano sila dadami? Magkakaanak kaya ang dalawang ito habang sila'y nasa lupa ng Eden? Di ba sila ay walang malay sa pagkakilala ng masama at mabuti? Yon ang tanong ng napakabigat niya. ang gaang ng tanong sa una no? Ang ating kapatid magbigay talaga ng pahalukayin yung buong Bible yun. Ayan, nako, alam niyo po. Hindi lang yung basta magbabasa ka niya, kundi uunawain mong maigi kung ano yung sinasabi ng Bible tungkol niya. Okay, sige po, babati po Sister Edna Villanueva uli.
Nagpapabati po si Sister Marie, ang ating kapatid sa Polo Local Church. Magandang gabi, kapatid. Magandang gabi po sa inyo at lahat sa yan. lahat nating kapatid dyan sa Las Piñas, Parañaque. Kamusta na kayong lahat dyan? Alam kong kayong lahat ngayon ay nakikinig. Nagte-text ng mga kapatid. Ganun din sa aking pamilya. Nakikinig sila ngayon. Ang aking mahal na asawa, si Brother Eddie, at ang aking mga anak nakikinig sila ngayon. Magandang gabi sa inyo lahat at naway patuloy kayo makinig sa programang ito. Ayun, may babati raw, no? God bless you all. May babati pa si Brother Julius. Puri ng Panginoon at ihahabol ko lang po sapagkat ang ating masipag na kabataan, isa sa mga youth leader under ng Jesus Christ Plaque ay nais mabati sa programang ito. Siya po si Brother Arjo Candelario. Kaya kung nasan ka man ngayon, Brother Arjo, kung nasa bahay ka ninyo, binabati ka ng Panginoon. At gayon din ang aking ina, ang aking minamahal na magulang sa spiritual at gayon din sa physical. Binabati ko po Sister Cristina Docena. Puri ng Panginoon at niloob ng Diyos na sa oras na ito ako'y makapagbahagi ng mga ilang mga salita ng ating Panginoon. Gayon din binabati ko rin ang lahat ng mga kabataan dyan sa Mother Church, ang Diyos, ang national staff sa pangungunan ni Brother Jerby. Gayon din na nasa Korea, Brother Alfredo Dukha, at gayon din ang lahat ng ating mga kabataan dyan, Brother Harold, Sir Julina, gayon din Sir Ibon, Brother Bong Satok. Ayun, binabati ko po silang lahat. Purihin ang Panginoon. At ngayong gabi, binabati po natin ang ating mga churches sa iba't ibang mga dako ng lugar, sa Cubao sa Mother Church, sa Bagong Silang, Marinduque, Mapalad, Aurora at Novaliches, maging sa Taguig, at ang karatig ng Negros Occidental Region. Andyan ang Bacolod, ating mga kapatid sa Bacolod, sa Talisay, Kawayan, Kabangkalan at Manaplad, Morsia, na alam po natin na abot ng ating mga tinig, at sila po ay, alam natin nakikinig rin sila. Ganyan din ang Jesus Christ Fellowship, CGP, dyan sa lugar ng Parañaque, Las Piñas, Pulo at Malabon, Cavite, Ramon Magsaysay Muñoz. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang huling biyaya ng dahil sa mga tapat. At tayo po ay dadako na mga kapatid sa... Okay? So wala pa sumasagot sa ating trivia. Sa panghuli, mukhang mabigat ata ang tanong dyan, ha? Ha? Ayun nga po, kung gusto nyo pong dumalo sa lingguhang pagsamba dun sa mga binanggit ni Brother Edgar, ay pwede po kayong pumunta ron at makisama po kayo sa linggong pagsambang ginagawa natin sa ating Panginoon. Brother, doon sa lugar yun sa Las Piñas, sa Parañaque. Doon sa Parañaque, sa may lugar ito ng Daang Batang Street, sa may San Agustin Village. Papasok yan sa loob ng Multinational Village. At ganyan din sa Jesus Christ Plaque IGM, di ba sa lugar ng ano yan, F. Manalo, 113 F. Manalo, Aurora, Cubao, Quezon City. Andyan lamang po, no? So, andyan po ang ating pong Jesus Christ Plaque IGM. Nakakahandang maglingkod sa lahat ng inyong mga katanungan tungkol po sa huling biyaya ng dahil sa mga tapat. Sige po, tayo po ibabati na po mga kapatid. Papaalam na po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga taga-subaybay at tagapakinig natin dito sa programang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Sige po, Brother Arnold, Brother Grace, bati na po kayo. Maraming salamat po muli at nawa ay suportahan yung programang ito at patuloy na makinig upang malaman natin ang tunay na kaligtasan. Maraming salamat po. Amen. Paalam na po, paalam. Okay, maraming salamat po sa lahat muli na nakinig sa ating programa. Muli po sumayin niyo ang pagpapala at naway nabuksan ang ating mga kaisipan patungkol sa hiwaga na nais na paunawa ng ating Panginoon. Maraming salamat po. God bless po. Brother Arnold. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa inyong pakikinig. Sige, Brother Edwin, at tayo magpaalam na. Okay, maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayroong mga digmaan at kabikatian na di pa naranasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililikaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at iibigin ng buong mundo.
bang handa ka na sa isa't mata? Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.